Na-access din umano ng mga hacker ng China ang mga lihim na impormasyon tungkol sa F-35 na kung saan ang data leak ay naganap sa principal subcontractor na Lockheed Martin. Pinagkibit-balikat lang ng China ang aligasyon ng US, mga kapatid, na tila ba sinasabing hindi totoo ang mga pambibintang ng Amerika. Ngunit noong August 1, 2018 sa paggunita ng China sa pagtatag ng PLA o People's Liberation Army, ipinakita nila sa media ang mga high resolution na mga larawan ng kanilang next generation stealth aircraft na tinawag nilang Shingdo J-20 na kilala rin sa tawag na Mighty Dragon, ay katulad nga ang disenyo sa F-35. Ano masasabi nyo, mga utol? Palagay nyo ba? Hindi nang gagaya ng disenyo ang China o ng technology? Palagay nyo ba? Siyempre may mga pwedeng posible. Yung mga personnel sa research and development sa Amerika, yung gumagawa ng F-35 o F-22 Raptor nila, posible pwede naman mabayaran yun. So yun yung mga dahilan para malik yung impormasyon hinggil sa nasabing produkto o dito sa mga fighter jets na ito. And bago tayo magpatuloy, gusto ko lang Ito bago lamang to, mga utol. Mula to sa military.com. Okay? 2 days ago lamang to, hindi ako nagkakamali. Marine General issues call to action against China hackers lurking in US computer system. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Etong next topic natin, mga utol, ay medyo alarming, pero ito'y hindi na bago dahil alam naman natin meron talagang napipintong gera o ikatlong digmaang pandaigdig na posibleng mangyari o malapit na mangyari. Okay, sinasabi kong posible dahil nag-aalmahan na o nag-iiringan na ang mga naglalaka sa mga bansa. At ito yung topic natin, mga utol. Chinese military na hacked ang F-22 Raptor at F-35 ng Amerika. Ito po yung mga fighter jets na mga talagang sofistikado. Okay? Ito yung mula kay Maharlika TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video, mga utol. Pero sinasabi kong hindi na nga bago dahil alam naman natin ang cyber attack talagang pwedeng gawin o posibleng gawin yan ng isang bansa sa kalaban niyang bansa. Game na, alamin na natin to. Maharlika TV. Noong 2013, mga kapatid, isinapubliko ng China ang kanilang bagong carrier-based 4th generation multi-role fighter aircraft na J-15. Ngunit ang pagpapakilala na ito ng China sa kanilang bagong aircraft ay agad namang binatikos ng Russia. Ayon sa Russian state media na Sputnik, nagkaroon umano ang China ng reverse engineering sa isang Russian aircraft na Su-33 upang makagawa ng sarili nilang carrier-capable na aircraft. Ibig sabihin, inakusahan ng Russia ang China ng pangungopya ng disenyo at teknolohiya ng kanilang Su-33 na fighter jet. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tila kinalimutan na ng Russia ang ginawa na iyon ng China at muling inayos ang kanilang relasyon at nagkaisang harapin ang hamon ng Estados Unidos na siyang mas kinikilala nilang kalaban. Pero totoo yan, mga utol, na napabalita yan na kinloan di umano ng China yung isang jet fighter ng Russia. Okay? Kumpirmado yan, mga utol. Tuloy na muna natin. Ang United States, mga kapatid, ay hindi may pagkakailan na sila ang mayroong isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na air force sa buong mundo. Katunayan, taas noon nilang ipinagmamalaki ang kanilang dalawang 5th generation stealth fighter. Ang F-22 Raptor na talaga namang ayaw nilang ibenta sa anumang bansa at ang makapangyarihan nilang F-35 Lightning II, ang isa sa pinaka-advanced na combat aircraft sa mundo. No? Ang Department of Defense ng Amerika at ang mga program contractor ay pinapanatiling sikreto ang mga impormasyon at teknolohiya ng kanilang mga fighter jet, lalong-lalo na ang mga most advanced na aircraft kagaya ng F-35. Iniingatan nilang hindi mag-leak ang mga impormasyon nito, partikular na ang mga electronic warfare capabilities ng naturang mga eroplanong pandigma. Ngunit sa hindi inaasahan, mga kapatid, inanunsyo ng Amerika na ninakaw umano ng China ang teknolohiyang ginamit sa F-35 fighter aircraft para gumawa ng sarili nitong 5th generation stealth fighter. Base sa report, nagsimula ang pangunguha ng China ng mga impormasyon sa F-35 nang ang isang dating National Security Agency contractor na si Edward Snowden ang di umano'y nag-leak ng isang classified paper sa isang German publication. Teka lang, merong pelikula nito, mga utol. Napanood ko na to, yung Snowden, yung title mismo. So, totoong buhay pala yun. Hindi ko alam Pero maganda yung pelikula na yun. Tungkol nga sa hacking yun. Anyway, so nasabi ko lamang. Pero noon pa man gumagawa na talaga ng paraan, syempre. Etong China, para mahigitan nila ang teknolohiyang meron ay United States of America at hindi yan lingid sa Amerika. Di ba kamakailan lamang may nahuhuling miyembro ng Marine yata, kung hindi daw nagkakamali, o Navy nila
na nagli-leak ng impormasyon ng mga blueprints ng kanilang mga kagamitang pandigma sa China, di umano. Pero hindi pa po inilalabas yung kung anong verdict doon sa nasabing personnel o sundalo nila na Chinese national o American citizen, pero Chinese siya Asian siya mga utol. No? So nahuli siya. So hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung impormasyon. Nahuli siya na nagbibigay di umano ng impormasyon sa China tungkol sa mga kagagamitan o mga blueprints ng American Navy, kung hindi ako nagkakamali. So hindi ko na maalala yung detalye. Okay, tuloy na muna natin. Ang di umano'y nag-leak ng isang classified paper sa isang German publication. Na-access din umano ng mga hacker ng China ang mga lihim na impormasyon tungkol sa F-35 na kung saan ang data leak ay naganap sa principal subcontractor na Lockheed Martin. Pinagkibit balikat lang ng China ang aligasyon ng US, mga kapatid, na tila ba sinasabing hindi totoo ang mga pambibintang ng Amerika. Ngunit noong August 1, 2018 sa paggunita ng China sa pagtatag ng PLA o People's Liberation Army, ipinakita nila sa media ang mga high resolution na mga larawan ng kanilang next generation stealth aircraft na tinawag nilang Shingdo J-20 na kilala rin sa tawag na Mighty Dragon, ay katulad nga ang disenyo sa F-35. Ano masasabi nyo mga utol? Palagay nyo ba? Hindi nang gagaya ng disenyo ang China o ng technology? Palagay nyo ba? Siyempre may mga pwedeng posible yung mga personnel sa research and development sa Amerika, yung gumagawa ng F-35 o F-22 Raptor nila, posible pwede naman mabayaran yun. So yun yung mga dahilan para malik yung impormasyon hinggil sa nasabing produkto o dito sa mga fighter jets na ito. And bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ito bago lamang to mga utol. Mula to sa military.com. Okay? 2 days ago lamang to, hindi ako nagkakamali. Marine General issues call to action against China hackers lurking in US computer system. Pero hindi lang yan yung bago at hindi po yan ang unang-unang pangyayari. Over the years, napakarami na pong pangyayari na talaga nagtatangka ang China na i-hack ang sistema ng United States of America. Kahit sa business side nito, sa economic side, mga utol, nangyari po yan. Kung hindi ako nagkakamali, 2016, yung business side gusto nilang, siyempre, pag na-control nga naman nila, na-hack nila yun, pwede nilang pabagsakin ang ekonomiya ng United States of America. Basahin lamang natin ng konti, ha? A Chinese state-sponsored hacking group has embedded itself in critical US infrastructure and is waiting to foment terror and societal panic through cyber attacks. An effort that military leaders said Tuesday persists undeterred. Okay? Volt Typhoon, according to US law enforcement and military officials, is a Chinese-backed campaign designed to infiltrate software systems lurking undetected in them to conduct attacks on communications, energy, transport, and emergency services at a time and place of its choosing. So talagang tinatangka nila. Siguro naman yung mga backdoor, hindi ko kasi wala naman akong gaanong idea pagdating dyan sa mga cyber attacks kung paano yan kina-counter o nadidetect. Pero dahil sa mga napapanood ko, so syempre may mga backup na diskarte yung mga computer genius ng Amerika. So kaya mabilis nilang na didetect kung anong nangyayari o kung ano mang ginagawa ng sino mang hacker. Okay? Pero ito'y detected, di umano, sa Chinese company. Chinese state-sponsored hacking group. Okay? So anong masasabi nyo dyan? 2 days ago to mga utol. Okay? Balik na tayo. Pagsapit ng 2019, naglabas ulit ang China ng mga larawan ng J-20 kung saan sa pagkakataong ito naka-close up na ang fuselage o pinakabody ng naturang eroplano. At dito na mas nakita ng US na katulad ang disenyo nito sa kanilang F-35. Tama. At maging ang isang sensor system umano ng J-20 ay kaparehong-kapareho sa Lockheed Martin Electro-Optical Targeting System na makikita sa harap ng F-35 Lightning II. Parehas, no? Maraming terabytes ng data na nauugnay sa programa ng F-35 ang pinaniniwala ang ninakaw ng mga
hacker ng China. Kabilang ang impormasyon sa disenyo ng radar ng F-35 tulad ng bilang at uri ng mga module na ginagamit ng system. Wala rin naman ng pinagkaiba ang makina ng J-20 at F-35 at ang paraan na ginamit para sa paglamig ng mga gas. Maging ang mga nangunguna at trailing edge treatment at after-deck heating contour maps ng F-35 na nakasaad noong 1945 ay kinopya rin ng China. Determinado talaga ang China kapatid na kunin ang mga mahahalagang teknolohiya ng mga eroplanong pandigma ng Amerika para kopyahin ang mga ito. Maliban sa pagnanakaw nila ng mga impormasyon ng F-35, napag-alaman din na nakakuha ang mga Chinese hackers ng material tungkol sa F-22 Raptor at B-2 stealth bomber ng US Air Force. Gayon din Grabe mga utol, no? Kumbaga, ano yan, alarming talaga yan in a way na syempre, gumastos ng husto ang United States of America para sa research and development ng mga nasabing weapon na yan, okay? Ng mga kagamitan na yan. Tapos, magagaya lang rin ng China, so parang malilesen nila yung production cost nila. Wala na silang research and development. Kumbaga, nahack na nila, pwede na nilang gayahin talaga. Okay, knowing yung technology rin ng China, hindi naman natin madideny na talagang competitive din. Pero ang matindi dito mga utol, kasi ito na yung mga advanced weaponry ng Amerika. Paano na lamang kung kaya ng tapatan ng China ang mga advanced weaponry na meron ng United States of America. And worst, baka meron rin sila ng mga tinatago pa ng United States of America. Baka meron rin sila dahil nga merong nakakahack o merong naglilik ng impormasyon ng mga bagay-bagay na yon. So mahirap talaga yan mga utol, na baka dumating yung punto na biglang magkaroon sila ng standoff, talaga palang ready na sa kanila ang China. So magugulat talaga ang Amerika dito. 'Di ba? Tsaka alam nyo naman. Well, anyway, tuloy na muna natin. Mamaya titingnan pa natin yung isang hacking na nangyari tungkol dito, okay? din ang mga space-based lasers, missile yan guidance at tracking system at mga disenyo para sa mga nuclear submarine at anti-air missile. Grabe. Ayon sa mga opisyal ng US kapatid, ang pagnanakaw na ito ng China sa mga impormasyong nauugnay sa F-35 ay bahagi ng malaking Chinese cyber campaign na tinatawag nilang Byzantine Heights na nagsimula noong mga 2006. May kaugnayan din naman ang kampanya na ito ng China sa mga Technical Reconnaissance Bureau na kumikilos bilang bahagi ng 3rd Department ng People's Liberation Army, kung saan gumagamit ang mga ito ng taktika na tinatawag nilang spear phishing upang makakuha ng access sa confidential material na nagsasangkot ng pagkompromiso sa mga email account at password upang makapasok sa mga secure na network. Dagdag pa ng US na ang mga site ng mga hacker ay nakarehistro sa Central China at mayroong eksaktong postal code na ginagamit ng People's Liberation Army, 1st Technical Reconnaissance Bureau. Isa umano itong Chinese Military Electronic Espionage Outfit o mga sundalo ng China na nang-espiya sa pamamagitan ng kanilang mga hacker. Simula noon, malaki talaga ang pagdududa ng US military na ang J-20 ng China ay mayroong nakakabahalaga katulad sa disenyo ng F-35, kabilang ang stealth feature. Gayunpaman, taliwas sa sinabi ng China, hindi pa rin naniniwala ang mga eksperto ng US military na ang J-20 ay isang 5th generation fighter. Dagdag pa ng US kapatid, may isa pa daw 5th generation stealth fighter sa China na nananatiling under development. Mayroon din umano itong parehong mga detalye tulad ng American F-35. Ang mga impormasyon kapatid na nakukuha ng mga Chinese hacker sa F-35 ay isinasama ng China sa kanilang pagsisikap na lumikha ng isang sopistikadong fighter aircraft, lalo na ang J-20 at ang FC-31 na dating kilala bilang J-31. Pero kasi ng mga utol, ang United States of America o yung defense nila talagang gumagastos ng bilyong US dollars para lamang sa research and development ng kanilang advanced weaponry. So para lamang manakaw nitong ng China, pero ito'y dinideny po palagi ng China. Pero ano sa palagay nyo? Palagay nyo ba talagang ginagaya ng China? Ako naniniwala ako na tuloy-tuloy yung diskarte nilang pangahak sa United States of America nang sa ganon ay matapatan lamang o makuha nila yung mga impormasyon, mga vital information tungkol sa mga plano ng United States of America, sa business side ng Amerika, sa economics at pati dito sa mga advanced weaponry nila. So medyo alarming talaga yan mga utol, at hindi lamang yan ang unang beses na sinubukan nilang gawin yan. Okay mga utol, so anong masasabi nyo? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo Maharlika TV. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.